na circulatory system. So, yung kanilang yung puso na siyang nagbobomba sa dugo, unang masisira. Yung hasang na naandun, dumadaan yung dugo, masisira din. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng Coast Guard at BFAR kung sino ang consignee ng mga naturang isda. Ang kapitan naman ng barko, todo tangging alam ang laman ng kargamento nila. Ang proseso yan, may booking kami doon. Doon mo sa booking, tapos papabook mo doon. Kung talagang nakabook na, pag sabing karga na. So hindi ka nagsasala? Hindi kami wala. Hindi namin alam na yan. Wala kaming ganyang klaseng kargada. Dinala na sa tanggapan ng BFAR ang mga isda para pansamantalang i-hold bago tuluyang ipatapon. Ito ang unang balita mula sa lungsod ng Maynila. Dano Tingkong, reporting. Sa ibang balita naman, ilang motorista humabol sa pagpapakarga ng gasolina bago ipatupad ang panibagong oil price hike ngayong alas 6 ng umaga. May live report si Trisha Zafra. Trisha? Connie, ayon nga sa kasabihan, daig daw ng maagap ang masipag. Kaya naman may ilan tayong mga kababayang motorista ang naghabol sa oras para hindi sila maabutan ang pinakabagong pagtataas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene ng 2 sa 3 pinakamalaking kumpanya ng langis sa bansa. Simula nga alas 6 ngayong umaga, magdadagdag ng 70 sentimo sa kada litro ng premium at regular gasoline ng Chevron at Shell. 70 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel at kerosene. Mabigat na pasangkrus na naman nga raw ito para sa ating mga motorista. Napakadalas ng pagtaas. Mabuti na nga lang, nakachamba kami ngayon, medyo maaga pa, nagagana kami ng gasolina namin. Hindi kagaya dati. Napakalaki ng pakinabang sa motor namin sa service namin Dahil dati yung halos 100 peso namin, kulang-kulang 1 week na yun ngayon, halos wala pa yata 3 araw. Ubus na. Siyempre mabigat. Dati, 100 okay na Ngayon hindi na Parang nakakahiya na kasi pag magkarga ka ng maliit. Ngayon, magpakarga na ako grahan mo kumay ito, hanap buhay, babawasan na ng kita. Kita ka na lang yan. Connie, ayon sa Chevron at Shell, itong pinakahuling oil price hike ay bunsod ng pag-akyat ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. At sa mga oras na ito, wala pa namang abiso ang Petron at iba pang mga independent oil companies kung sila ba ay susunod sa oil price hike na ito. Connie? Maraming salamat, Trisha Zafra, nag-uulat live mula naman sa Mabuhay Rotonda. Sigil sa kuryente ng Meralco, tataas simula sa Oktubre. Madaragdagan na mahigit 3 sentimo kada kilowatt-hour ang electricity bill. Pinayagan na kasi ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na mangolekta ng additional generation costs sa period ng January hanggang February 2010. Umaabot ito sa 744 na milyong piso. Ipatutupad ang dagdag singil sa kuryente hanggang sa maibalik sa Meralco ang kabuang halaga. Suportado ng Labor Department ang sinusulong na 4 na araw kada linggong trabaho. Pero ngayon pa lang, marinang tinututulan ng ilang employer ang 4-day work week. Narito ang report ni Micaela Papa. Taga-Lipa, Batangas pa si Jenny Maniklang, pero sa isang government agency sa Quezon City nagtatrabaho. Sabi niya, sakripisyo ang paggising pa lang ng alas 3 ng madaling araw at pag-uwi ng alas 9 ng gabi. Pati ang pamasahe na umaabot ng 12,000 piso kada buwan na kinakain daw ang halos kalahati ng kanyang buwan ng sahod. Pero ang lalong nakakahinayang daw ay ang oras na nawawalay sa anak. Kakalabas lang niya last week sa hospital and sabi niya, I wish my mommy will be here na lang. So medyo, dun ka lang medyo mahihirapan kasi you cannot sacrifice your work din kasi kailangan ng family mo na may trabaho.
Para raw sa mga empleyadong tulad ni Jenny ang panukalang 4-day work week ni Congressman Winnie Castelo. Pagtaya niya, makakatipid ng 800 pesos kada buwan o aabot sa 10,000 pesos sa isang taon kung 4 na araw lang ang ipapasok ng mga gumagastos ng 200 piso sa pamasahe kada araw. Sa House Bill 5237, imbes na 8 a.m. to 5 p.m. Lunes hanggang Biyernes o 8 oras ang trabaho kasama ang lunch, magiging 4 na araw na lang ito pero may tig 10 oras na trabaho na o hanggang alas 7 na ng gabi. Ang Biyernes hanggang Linggo, pwedeng gamitin daw sa pag-relax kasama ang pamilya at iba pang gawain. Sa ngayon, suportado ito ng Department of Labor and Employment o DOLE. May flexibility na, there are some kind of jobs that can be performed at home when you are connected with the internet, so this should be taken into consideration. But I've said the bottom line is that we have to balance the interest of the workers and the businessmen, the employers. Pero ayon sa ilang grupo ng mga employer dito sa bansa, dagdag gastos daw ito para sa kanila. Ang mga kailangan kasing pumasok tuwing Biyernes, doble agad ang bayad. We are already programmed to work for 8 hours, but extended to 10 hours, it will be taxing the physical endurance of workers. And if you're in the factory, 10 hours doing repetitive job, that will be boring and it will be dangerous because they might lack focus. It's not a practical proposal, considering that manufacturing firms, as I said, operate 24 hours and 24/7. The other thing is any proposal like that will tend to kick up the costs of the companies. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Ang malalimang pagbusisi sa issue ng 4-day work week. Abangan mamaya sa Talakayan with Igan. Tampuhalang buhaya na nahuli sa Agusan del Sur nasa pangalaga na ng DENR. Dalawa namang hinihinalang carnapper sa Caloocan, arestado matapos umanong ipatubos sa may-ari ang ninakaw na kotse. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Biologist the study of... Nasaan na ba yung salamin ko? Magkasama ni sir. Mahina na memory. Ano ba ang cause nito? Araw-araw may mga neurons na humihina at nasisira. Pag di naagapan, pumupuro lang memorya. Pag Memo Plus Gold. Mula sa Macopa Bunyera, itong natural Ayurvedic supplement. Nakatutulong sa kalusugan ng brain neurons.